Babayan nga tayo na nagtanong na paano daw kung halimbawang baguhan ka pa lang dito sa South Korea, siyempre ay hindi mo may iwasang magkamali sa trabaho. At yun nga yung tinatanong ni kabayan kung ano daw ang mangyayari kung halimbawang may na-reject ka, nagkamali ka sa trabaho. At natural lang naman magtanong mga kabayan, lalong-lalo na yung mga naghihintay ng employer, natural lang yan magtanong. Siyempre, hindi nyo pa alam kung anong kalakaran dito sa South Korea sa mga ganyang bagay. Kahit ako noon, ay nagtatanong-tanong din ako tungkol dito sa South Korea dun sa mga kakilala ko na nauna dito, na nakapunta. Normal lang yan, magtanong na magtanong. At mas maganda yung nagtatanong, lalong-lalo na sa trabaho. Pag hindi alam, kailangan magtanong. Mas maganda yung ganyan kasi para malaman ninyo kung ano yung proseso. Kailangan magtanong. Pag hindi alam, kailangan magtanong. Ganun lang yan. Kapag hindi ka na magtatanong, ay mahirap yung ganun. Maya gawa ka ng gawa, mali na pala yung ginagawa mo, kaya kailangan magtanong. Bago pa lang ako, ay lagi rin akong nagkakamali. Kasi maselan din dito pagdating sa trabaho namin dahil nga repair. Punto dito ang pinakatanong ng iba nating kababayan kung halimbawa nagkamali ka raw ba sa trabaho, ay maaari kang tanggalin o pagbayarin. Pero dito sa amin, sa company ng boss ko, maraming beses na akong nagkamali pero hindi naman ako tinatanggal. At hindi naman ako pinagbabayad. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga pagkakamali ko ay parang maliit na bagay lang naman na hindi naman siya mamahalin na mga produkto, maliliit lang ang halaga. At hindi nga ako pinagbabayad, halimbawa may repair na pinadala dun sa may-ari at ibinalik ulit dahil reject pa nung baguhan pa lang ako, nung baguhan pa lang ako dito sa South Korea, siguro mga 6 months o simula 1 month hanggang 6 months, mayroong mga ganon. Tapos yung deliver, pag ako'y pinaglalagay ng sticker doon sa box ay namamali ako ng sulat at halimbawa yung para dito sa Seoul na ipapadala ay napapunta ng Busan. Doon ako napagalitan husto ng amo ko kasi yung para sa customer na dito lang sa Seoul ay napadeliver ay papunta ng Busan. Kaya medyo malaki-laki yung gastos kasi yung charge noon sa deliver ay i-charge sa amo ko. Tapos yung dapat na ibabayad ng may-ari doon sa ni-repair na laser leveling tools na sa kanya ay hindi na babayaran. Kaya nalugi kami. Pero hindi naman siya gaanong kalakihan yung lugi. Pero kung nandito na kayo sa South Korea mga kabayan ay kailangan nyo talagang mag-ingat lalo na pagdating sa trabaho dahil hindi talaga pare-pareho ang mga ugali ng mga employer dito sa South Korea. Meron akong nababalitaan dito na iba na kapag na naka-damage ka ng machine o kaya ay naka-reject ka ng mamahaling produkto ng amo mo, yung iba ay talagang mahigpit pagdating sa ganyan. Lalo pat mamahalin yung madadamage mo na product o kaya yung mga finished product na i-deliver na lang, tapos masisira mo. Yung iba talaga dito ay pinagbabayad. Tapos yung iba ay hindi na rin pinapabalik imbis na isisincere or papabalikin ng amo dahil sa nangyari nakapabayaan sa trabaho ay hindi na pinapabalik. Kaya ang payo ko dun sa mga baguhan pa lang napupunta dito sa South Korea ay kailangan yung mag-ingat talaga pagdating sa trabaho. Mabuti sana kung ang magiging amo nyo ay mabait, hindi na kayo pagbabayarin at hindi kayo tatanggalin sa trabaho. Pero inuulit ko, hindi pare-pareho ang ugali ng mga Koreano. Yung iba talaga dyan ay tinatanggal sa trabaho at pinagbabayad pa.